tumaas ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa huling buwan ng 2024. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Nagtapos ang 2024 sa 2.9% inflation rate noong Disyembre, mas mataas mula sa 2.5% noong Nobyembre at 2.3% noong Oktubre. Bagamat isa ito sa pinakamabagal na inflation sa loob ng 4 na taon, ito rin ang pinakamataas sa nakalipas na 4 na buwan. May increasing trend tayo nung October, November, December in terms of the inflation rate kasi nag-drop siya nung September, di ba? Ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation ay ang pagsipa ng presyo ng pabahay, tubig, kuryente at transportasyon. Pati pamasahe sa barko, sumirit sa 71.9% inflation, bunsod ng mataas na demand nitong Kapaskuhan. Yung pamasahe sa barko, may seasonality talaga yun, ano? Tumataas siya pag holidays, December and during summer. Hindi naman ito unique ngayong year, but of course, close to yung NCR, for example, close to 100%. No? But this is seasonality. We are expecting na after itong month, bababa naman itong pamasahe sa barko. Nanguna rin sa December inflation ang mga kainan o mga restaurant, pati ang mga cafe o coffee shop. Normally, pag tumataas yung food basket, kasama yun sa restaurants. Plus, yung services, which means wages. So, yun yung may impact. Pero nakikita natin na yung malaking contributor talaga dito sa movement niya, yung raw materials, which is basically the food and non-alcoholic beverages. So, Ilan naman sa mga pagkain na nagmahal ay kamatis, repolyo, mangga at manok. at the national level, ito yung nakikita kong basket natin ng commodities under the vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa. Ang mataas na inflation rate dito, of course, kamatis, 120.8% inflation year on year. Cabbage, almost 38%. Malaki ang kanyang increase talaga dito sa National Capital Region. Yung level niya, ang NCR, yung average price ng kamatis noong Disyembre 2024 ay nasa 213 pesos and 45 centavos. Kung ikukumpara natin nung Disyembre nung 2023, ito ay nasa 64 pesos and 57 centavos lang. Ano? So talagang malaki yung kanyang increase. Nagkaroon naman ng negative inflation ang sibuyas at patatas. Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng asukal, partikular ang asukal na pula. Nakaapekto raw talaga ang mga pagbabago sa panahon sa lagay ng agrikultura. November, parang 5 yata yung typhoons na nakita natin. Every time there's a typhoon, ang una talagang tumataas ang presyo ay yung mga gulay. No? Nakikita natin yung inflation rate for vegetables. But we see, of course, samahan pa natin yung demand, high demand noong holidays. Nananatiling resilient din ang presyo ng bigas. Bumaba ito noong Disyembre sa lahat ng kategorya. Baka mayroon tayong expectation na maging negative na yung inflation sa rice sa January. So that's part of the good news. Para naman kay Chief Economic Planner Arsenio Balisacan, ang average inflation rate na 3.2% noong 2024 ay significant improvement mula sa 6% noong 2023. Ang pagtaas ng inflation sa Disyembre ay paalala na hindi pa tapos ang laban para sa mas matatag na presyo ng mga bilihin. Habang tumataas ang presyo sa ilang mga sektor, nananatiling kritikal ang papel ng gobyerno at ng pribadong sektor upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga pangunahing bilihin ng mga Pilipino. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.